may isang eksperto sa buto na nagsasabing buto nga daw ng mga baka at kalabaw yung mga nakikita na yan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanonood ng Banateros dito sa SMNI. Ako si Master Judean. At ako naman, si Jay Guevara. Ako naman po si paring RJ. At syempre, ngayong biyernes ng gabi, thanks God it's Friday, tayo ay napapanood. Live na live sa www.smninews.com, www.banateros.com at mapapanood din tayo sa facebook.com SMNI Banateros 2.0. At huwag din kakalimutan, mapapanood din tayo sa YouTube, DCAR 1026 News at Sunshine Broadcast sa YouTube yan. At syempre, nandyan din tayo sa rumble.com, SMNI News, Sky Cable Channel 162 sa Manila at on GSAT Channel 40 and of course, Sky Cable Channel 10 sa Lawag at Channel 59 sa Baguio. Huwag din kakalimutan na mapapanood din tayo at suportahan natin ang mga social media accounts ng Banateros, Master Judea, Jay Guevara, paring RJ, Coach Oli, Boss Dada at Banat Bay. Magandang gabi, Pilipinas! Magandang gabi, mga partners. Kumusta kayo? Grabe ang bagyo ngayon. Okay. Mag-ingat po kayo sa bagyong Romualdez. Ay, ano ba pangalan ng bagyo ngayon? Chrissy. Crising. Lahat ng lugar sa Pilipinas ngayon ay nagbabaha. Yeah. Pero huwag kayong mag-alala. May solusyon tayo dyan, ipunin nyo lang at gagamitin natin sa tagtuyot. Huwag kayong mag-alala dahil meron namang 5,500 Na flood control projects, kaya lang depektibo. Kaya mag-ingat pa rin tayo mga kababayan dahil kitang-kita natin sa balita kanina ay talagang pulang-pula at hindi makita halos ang Pilipinas. So ibig sabihin, uulanin ang Pilipinas, dulot pa rin yan ng habagat mga kababayan. Parang RJ? At hindi lang umuulan, hindi lang tag-ulan ang poproblemahin natin ngayon kasi nag-aalboruto yung Yung volcano. taal. Diba? Hindi lang ulan ang iisipin natin ngayon, pati yung taal dyan. Ewan ko, bakit nagagalit ang panahon ngayon sa pinagagawa ng gobyerno natin? Nagagalit ang Taal Volcano partner dahil yung mga mangingisda na iiskandalo at yung yung mga negosyo nila medyo nalulugi ngayon. Kasi katulad ng mga 200, bumagsak sa 100. yan, bumabagsak dahil doon sa tawag dito sa mga napapanood sa social media na yung mga pumupunta sa Tagaytay hindi na kumakain ng isda, yung mga tawilis lalo na dahil doon sa mga balita na ito ay dito ay itinapon ang mga bangkay ng mga nawawalang sabungero. Pero ganun pa man, sana matapos na at mapatunayan nila na meron talagang mga itinapon dyan. Kasi nakakaya ito partner kung wala silang makukuha dahil gumagastos ito, gumagamit ito ng pera ng taong bayan. At sa bandang huli, kung walang makukuha, mapagtatawanan lang sila ng taong bayan. Tsaka hindi talaga nila pinag-iisipan mga partner. Kasi nangyari na to sa West Philippine Sea. Talagang sinabi ng mga kababayan natin mangingisda na nung panahon ni Pangulong Duterte, malaya kami. Yes. Panahon ni Marcos, hindi na. Binubomba na kami ng tubig. So ngayon naman, naulit na naman dyan sa Taal. So yung mga nangingisda dyan, talagang bagsak presyo na. Kasi nga natatakot yung mga mamimili. Kasi ewan ko ba kung ano talagang meron sa utak ng advisor ng gobyerno or netong na bakit ganyan yung... Kasi kaya pala ang daming mga buto-buto doon na may mga sako, pinapakain pala yung mga yung mga tawag dito yung mga ulo ng baka, ganun. Pinapakain sa isda. Oo, pinapakain sa isda. So, tas parang yun, parang magiging bahayan na nila rin yung mga bungo doon. So, yun ang nangyayari ngayon. Kaya nakakaawa po dyan yung mga kababayan natin dyan sa Taal. Gawa ng pati po yung hanap buhay nila na apektuhan na ho. Alam nyo, hindi naman po tutol ang Banateros na mabigyan ng hustisya yung mga nawawalang mga sabungero na yan. At gusto rin namin, pare-parehas lang din po tayo, gusto din namin na mabigyan ng hustisya yung mga pamilya nila. At alam naman namin kung gaano kasakit mawalan ng Kaso nga lang, yung proseso at pamamaraan na ginagawa ng gobyerno na pag-iimbestiga dito, maraming naapektuhan. Tsaka hindi ka panipaniwala. At saka yun pa isa, hindi ka panipaniwala kasi nga,
may isang eksperto sa buto na nagsasabing buto nga daw ng mga baka at kalabaw yung mga nakikita na yan. So, ang pinakamalupit pa nga ngayon, nagukay na sa sementeryo. Yun talaga, sure ball na. So hindi natin alam kung nasa na yun. Hindi Yung natin mga buto alam. na yun. Baka ito, baka lang naman. Doon galing yung sinasabi kahapon na may kasama daw na buto ng tao, yung sako na nakuha dyan sa lake. Kasi nung mga nakaraan, wala naman eh. Tapos biglang nagukay sila doon sa sementeryo. Kinaumagahan, meron na. nang kasama. Ang bilis, no? Ang bilis, di ba? Kaya lang, galing. tadyang daw eh. Tadyang, ibig sabihin yung dito ng tao. Tadyang dito, yung malapad na pinakita nila sa TV na pwede ring tadyang ng baka o tadyang ng baboy. Pero ang problema nga dito, sinasabi nilang human bones, mga partners, pero sa bandang dulo, sasabihin nila na hindi pa nakikita o natitingnan ng forensic expert. Bakit? Si Boy Remulla ba, forensic expert, para magsabi siya na ito ay boto talaga ng tao? Anti-Duterte expert. Anti-Duterte expert. Kaya lang, ito nga problema dito mga partners, nagkakaroon lang tayo dito ng problema dahil marami na apektuhan. Lalo na yung Coast Guard, yung mga nag-ano dyan. Sana yung nagbabantayan doon sa West Philippine Sea, di ba? Dahil doon na maingay. Tapos dadalhin nyo dyan. Wala namang problema na imbestigan, katulad na lang, halimbawa, na sinabi ni Jay, hindi tayo tutol dyan. Pero gawin natin sa magandang proseso kasi itong ginagawa nila ngayon ay maliwanag na inihahambing or kinokonekta na naman sa mga Duterte. Pero partner, may mga kumakalat ngayon, nagba-viral sa social media, sa Facebook, diyan sa TikTok, sa Twitter, na binawi daw di umano or itinanggi ni alias Totoy na may kaugnayan sa drug war itong missing sa Bungeros. Tapos parang pinagpipilitan nga ngayon ni Remulla. ni Remulla. Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, kalokohan. Kalokohan yung Preposterous. Oo, yung ginagawa mo, Remulla. Alam mo, Remulla, usap nga tayo. Hindi, nakakapagtaka lang, no? Simulat sa pool, yung kay Jovelyn ba yun? Jovelyn Galeno. Oo, tas maraming kaso nang hinawakan din si Remulla na puro siya ganyan. Sa totoosin, okay naman yung ginagawa niya. Kaso nga lang, kaya siya nasisita sa mga yung pinagsasabi niya kasi parang na-over. Over publicity, over media. Over media, over publicity. Kaya doon siya nasusukol na parang, alam mo yun, palagi niya sinasabi, sapat na ang aming ebidensya, hawak na namin. Bandang uli, wala naman pala Wala pa ebidensya. Kaya yung mga huwag kang magalit sa amin ng mga yan katulad niya, ma-anchor or vloggers na sinisita ka kasi nga ilang beses mo na kasing ginawa yan tapos pumalpak ka.